Biktima ni Digong Duterte ng panggagahasa di umano na napakagandang babae ay nagsumbong di ano sa ICC. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mainit-init pa mga kaibigan, biktima ni dating Presidente Digong di umano ng panggagahasa, pangahalay ay nagsumbong sa ICC. Ay nako po, patong-patong na kaso ito mga kaibigan. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ang kaso ni Digong Duterte di ano sa ICC ay crimes against humanity. At may nakasaad din po doon na torture, murder at rape case mga kaibigan. But bigyan po natin ng linaw dito. Bigyan po natin ng kaunting komentaryo, talakayin natin itong kaso niya na panggagahasa di umano rape case, at ito ay naganap dito sa Republika ng Pilipinas na ikinaso ng ICC. Hindi po ito fake news mga mahal kong taga-subaybay. Mayroon po tayong batayan dahil pumunta tayo sa website ng ICC at doon tayo kumuha ng dokumento at nabasa natin at tiningnan, kaya't ibabahagi ko po sa inyo mga kaibigan itong kaso na kinaso laban ho kay Digong Duterte na panggagahasa di umano. Nako, ang tanong, sino ang ginahasa na magandang babae ni Digong Duterte? Kung kayo ho ay mayroong idea dito, ay pwede po kayong mag-comment diyan no sa comment section at tingnan natin. Baka angkop o tama ang iyong mga nga po yung mga public opinion, sapagkat hindi po ito fake news. Hindi ho magkakaso ang ICC sa isang dating presidente katulad itong murder, rape case, torture nang wala pong matitibay ho silang ebidensya. Datapwat sa puntong ito mga kaibigan, nasabi ko po yan dahil ang malaking katanungan po dito, sino ang magandang babae na di umano ay biktima ni Digong Duterte ng panggagahasa di umano? Mga kaibigan, kapanapanabig ito. May ibabahagi po ako sa inyo. Wag po kayong aalis. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako na patapusin ang vlog na ito. Siyempre, isang like ko muna sa video na ito sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like mga kaibigan video. Heto. Tumagal dito. Pero pag wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayun, maliwanag po mga kaibigan. Una ko pong binahagi sa inyo yan. At abangan po sa bandang gitna, ibabagi ko po sa inyo itong ang dokumento na nagpapatunay dito sa kaso na pangahalay di umano, panggagahasa di umano ni Digong Duterte sa magandang babae. Bago ko po ibigay sa inyo yan at ibahagi, mayroon po muna ulit akong ipaparinig sa inyo ang latest update tungkol dito sa nga po saloobin ni Sara Duterte tungkol ho sa kaso ng kanyang ama na si Digong Duterte, na hanggang ngayon po ay ito pong si Sara Duterte ay nandyan ho, naglalambiyarda sa Netherlands. Ito po, pakinggan po natin. Nasabi ko nga kanina, ma'am, hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. Wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity. Murder, crimes against humanity. Hindi mo nabanggit, Sara Duterte, yung kaso na panggagahasa di umano ni Digong Duterte ng iyong ama, dahil
ayon sa ating batayan sa website ng ICC ay kasama doon yung kasong torture, murder at panggagasa, rape case. Maliwanag po yan. Huwag po kayong magalala. Ipapakita ko sa inyo ang resibo na may kaso si Digong Duterte ng torture at kasama ang ika nga po panggagasa, mga kaibigan. Patapusin lang po natin ito. Ibabahagi ko po sa inyo. Kung alam, it baffles me. Namumiyak? Really, truly. How this has happened, no? So, kasali na din siguro dyan, ma, yung mga peking supposedly victims, no? Kasali na yan dyan. Kasi ito lahat ay gawa lamang unang-una ni Senator Trillanes noon. At syempre nakakuha siya ng, ano ba tawag yan? Kakampi o kaalyado sa loob ng pamahalaan. So, yun. Ngayon po mga kaibigan, ang sabi nga ni Sara Duterte ay hindi na makakabalik ang ama niya, tanggap na. Dahil siguro napag-isip-isip niya na matibay ang ebidensya. But dito sa isang interview niya na latest, ang sabi naman niya ay gawa-gawa lang ang mga kaso laban sa kanyang tatay. Yun ang sabi niya, kagawan daw ni Trillanes. Naniniwala po ba kayo na gawa-gawa lamang at walang ebidensya laban sa kaso ni Digong Duterte? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong nagbigay ng anumang public opinion. Heto ho, mga kaibigan, ang dokumento na nagsumbong ang isang magandang babae sa ICC. At kaya nga itong hindi natin alam kung isa lang, basta nakalagay dito yung rape case. Punta po kayo sa website ng ICC. Pwede nyo po itong i-verify. Ipapakita ko rin po sa inyo at ipa-plus ko din ho. At ang nakasaad ho dito, mga kaibigan, yan ho. Tama ba? Mabasa nyo po ba? Batino, ipa-plus ko ho diyan sa screen. Babasahin ko ho. Ito po ay galing sa website ng ICC. Please, kung sino pong gustong tingnan ito, i-type lang yung website ng ICC at lalabas ho ito doon. Nakalagay ho. Hindi ko na po babasahin lahat. Kukulangin tayo sa oras. O ito ho. On 10 February 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture, and rape. ICC Pre-Trial Chamber, the chamber assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder alleged committed in the Philippines between November 1, 2011 and 16 March 2019. The warrant arrest against Mr. Duterte was issued by Chamber Secret on 7 March 2025 and reclassified as public on 11 March 2025. Mr. Duterte was surrendered to the Interpol criminal. So huwag natin basahin yan, basta importanteng malaga. Yan po ay hindi PK na dokumento. Ipa-plus ko din po sa screen na itong si Digong Duterte ay may kaso din po na panggagahasa, di umano, murder, torture, crimes against humanity, mga mahal kong taga-subaybay. Ipa-plus ko, nandiyan. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Tayo po naghahatid lang ng anumang balita kung ano ang nangyayari ho dito sa kaso ni Digong Duterte na kasalukuyan nakakulong diyan ho sa Netherlands, mga kaibigan. Ang tanong, sino ang babae na ito, mga kaibigan? Magandang babae. May naamoy ako. Kinulan tayo sa oras. Huwag po kayong mag-alala. Sa second vlog, ibabahagi ko po sa inyo itong magandang babae na ginahasa di umano na nagsumbong diyan sa ICC na biktima ni Digong Duterte. Muli po mga kaibigan, maliwanag dito. Biktima ni Digong Duterte
ng panggagahasa di umano na napakagandang babae ay nagsumbong di ano sa ICC. Kaya't kinasuhan si Digong Duterte ng kasong panggagahasa. Muli po, isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapa.